sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming Diyos na kataas-taasan. Thank you for all your blessings. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, sa mga dati kong Kaalsad Group, at sa lahat po na i-forward ang pag-aaral nito. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin at magandang araw na tayo ay mag-aaral muli ng kanyang salita. Salamat po. Tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami, nagpupuri. Dinadakila ka namin, aming Diyos Ama. Salamat po kayong aming Ama na nasa langit. At sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nakakalapit po kami sa inyo. Tinatalaga po namin sa inyong pag-aaral na ito ang mga salita ninyo, ang panglinis ng aming buong buhay, ang pagkain namin, at ang kagalingan namin. Mapurihan ka at maparangalan sa aming kalagitnaan at ang Banal na Espiritu sa kanyang pagtulong sa amin upang maunawaan ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Magandang umaga, Sister Mariette Carlos. Good morning. So kahapon po, tayo ay nag-aral kung bakit at ano ang dahilan ng mga layunin o layunin ng pagpapakasakit. Sinabi na sa atin ng Panginoon na pinuputulan at nililinis ang bawat sanga na namumunga upang lalong dumami ang bunga. At syempre po, yung natuyo na, inaalis na yun ng Panginoon. At sinasabi rin sa atin ng Panginoon na pinarurusahan at pinapalo ng Ama ang mga itinuturing niyang anak. Kaya kung tayo kanyang mga anak, itinutuwid niya tayo. Tinuturuan, dinidisiplina. Katulad ng ating Ama dito sa lupa. At na pinararaan ang ginto sa apoy para makita o maalis yung lahat ng mga impurities, ika nga, yung hindi ka nais-nais at ito'y maging lantay na ginto, purong-puro. So napakarami pong bagay na ikinumpara sa atin. Yung ikinumpara tayo sa ubas, yung doon na pinuputulan at nililinis. Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Tapos sinasabi, ikinumpara din sa Ama. Ang Ama, kanyang tinuturuan ng kanyang mga anak. At yung ginto, ikinumpara din ang subok natin ng pagpapakasakit natin sa ginto. Na gusto ng Panginoon, tayo ay purong-puro bilang isang mananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. At meron tayong pinakamabuting halimbawa. Ito ang ating Panginoong Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at namuhay ng isang normal na tao na kamukha natin. Kaya nga kung napagtagumpayan niya lahat ng ito, mapagtatagumpayan din natin. Umagang ito, ang pag-aaralan natin ay sa John chapter 15. Balik tayo sa John chapter 15 verses 18 to 21. Yan, good morning din, Sister Rose Dizon. Good morning. Yan, John 15 verses 18 to 21. Basahin po natin. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. So dito po ipinapaliwanag na ating Panginoon Kristo kung bakit napupuot ang sanlibutan sa atin.
Laging may sinasabi laban sa atin. Laging sinasabi na tayong mga mananampalataya, kayo ay ganito, kayo ay ganyan. Lagi tayong tinitignan. Tatandaan po natin na sinabihan na tayo ng Panginoong Kristo. Sabi niya, ang ating Panginoong Kristo, hindi siya nagkasala kailan pa man nung siya'y Diyos na nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao, lahat ng ginawa niya ay pawang mabuti. Walang anumang bagay na ginawa ang Panginoon para magalit ka. Pero ang mga tao galit sa Kanya. Kasi itinutuwid niya, itinatama niya, nire-rebuke niya ang mga tao sa kanilang mga pagtuturo, sa kanilang mga kapamaraanan. At sinabi niya, ganun din, hindi siya tinanggap. Kaya nga, hanggang sa siya'y napako sa krus ng Kalbaryo, pati na yung katawan niya sinisiguro nilang hindi siya lalabas doon, walang kukuha, hindi siya mabubuhay na maguli. Pero alam naman natin, ang kamatayan hindi mapipigilan ng ating Panginoon Kristo sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao at siya'y nabuhay na maguli. So sa lahat ng bagay, nung una-una, siyempre yung mga relihiyosong tao nung panahon na yun hindi kasama doon ang Panginoon Kristo. Siya ay tagaturo. He's called the rabbi. Mayroong tagasunod. Siya ay may tagasunod na 12 at mas marami pa. At siya'y nagturo. Inayos niya, kinorek niya. Binigyan niya ng explanation. Ika nga. Niliwanag niya ang katotohanan patungkol sa salita. Pero dahil doon, galit ang mga taong ito kasi hindi na sila makapagturo ng taliwas sa sinasabi ng Panginoon Kristo. Lagi siyang sinusundan, laging tinitingnan o pinakikinggan kung anong sasabihin niya. Talagang makikita natin na kung sino pa sana ang nakakaalam ng scripture, yun sana ang makaka-recognize sa kanya. Pero hindi, para silang mga bulag. Narinig nila ang Panginoon, nakita nila ang Panginoon, binabasa nila ang salita, pero sila pa rin ang umuusig sa kanya. Hanggang sa talagang gusto nila ang mga relihiyosong mga tao ng kapanahunan na yon, ang mga may sistema, silang mga tagapanguna at that time, sila pa rin ang siyang nag-akda, ika nga, na siya ay alisin na dito sa mundong ito. Kaya makikita natin, sinasabi ng Panginoon, kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. Hindi kayo sa sanlibutan. Sinasabi nga sa atin ng Panginoon, tayo ay nandito, pero hindi tayo makasanlibutan. Ano yung pagiging makasanlibutan? Ito yung kapamaraanan ng hindi tama. Ito yung taliwas sa kalooban ng Diyos. Yung sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, gawin mo itong mabuti. Sa mga tao ngayon, yung mali ay yung tama ngayon. At yung tama ay mali. Kaya makikita natin talaga, yan ang ginagawa ng dyablo. Ginugulo niya talaga ang mga tao. Ayaw niya talaga na malaman nila ang katotohanan. Pero sabi ng Panginoon, ye shall know the truth. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nga, malaya na tayo sa Panginoong Kristo. Pinalaya niya tayo, pinatawad na niya lahat ating kasalanan. Malaya tayong gumawa ng mabuti. Tuloy lang natin yun. May natutuwa man o hindi, ang mahalaga, ang ating puso ay nakadiretso sa ating Panginoong Kristo at gagawin natin ang mga bagay na sinasabi niya. Susunod tayo sa kalooban niya kahit na ano pang sabihin ng mundo. Hindi ang mga salita ng tao lang, hindi ang mga kuro-kuro ng tao lang ang pinagbabasihan ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang pinagbabasihan ng ating buhay. Kaya nga, dito tayo tututok, ika nga. Dito tayo, aalamin natin talaga dito. Sinabi na ng Panginoon. Kaya nga, sa ating buhay, hindi na tayo nagtataka. Kung minsan may mga pagsubok tayo, hindi na tayo nagtataka. Kundi sinasabi natin, Panginoon, marami pong salamat. Ano man ang itinuturo mo, makuha ko kaagad. O ano man ang iyong nais na gawin ko pa, kung kulang pa yung aking ginagawa, linisin mo pa ako, Panginoon, para maging karapat-dapat ako sa iyo. Ay sabi ng Panginoon, dito sa mundong ito, kamumuhian nila kayo. Kung kinamumuhian nila kayo, nauna na ako, sabi niya. Tayo tagasunod ng ating Panginoon Kristo. So, ibig sabihin nun, mararanasan natin talaga yun. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi natitigil ang mga pagsubok. Siyempre, hindi po.
It comes only as a test. Di po ba? Sa eskwelahan, tinetest kayo. Oh, yung una, mga quizzes lang, o kaya long test, o kaya short quiz. Paminsan-minsan lang yun, tinitignan lang ng teacher kung talaga nag-aaral ka, baka bulak-bul ka, ika nga. Kung nag-aaral ka, binabasa mo yung mga sinasabing mga pahina na basahin mo. Pag, pag-uusapan ninyo sa eskwela, natural, kayo ay mag-aaral. Ngayon nga sabi, yung mga modernong hindi na sila nagsusulat ngayon. Can you imagine, hindi na sila nagsusulat? Picture lang ng picture dahil may phone. Pinipicture nilang nasa blackboard, tapos yun na lang kanilang in-enlarge para kanila. So, wala na silang kopya. Hindi sila old school, ika nga. Tayo, nung tayong kapanahonan, lahat sinusulat natin. Wala naman tayong cellphone nun, bago na ngayon. Kaya nga madalas ang mga tao, marami ng ikinatatamad na gawin kasi marami ng mga gadget na magagamit. Pero alam nyo po, sa salita ng Diyos, hindi pwede yung pinipicturan mo lang. Kailangan alam mo, naiintindihan mo, at ginagampanan mo. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. There is no shortcut in our spiritual life. Habang tayo nabubuhay, tayo ay dumaranas ng mga bagay-bagay. Kaya pag-isipan natin, kung halimbawang recurring, lagi na lang ganyan, kailan magtanong ka rin sa iyo, sa Panginoon, sa sarili mo, Panginoon, bakit po ganito? Baka tayo mismo, inaangat tayo ng Panginoon sa ating pag-uugali. Para sa ganun, hindi na tayo maramdamin, halimbawa, hindi na tayo madaling magalit, madali na magtampo, pinatitibay niya yung ating damdamin. We go past our emotion. We go to what the Spirit of God is leading us. Kaya, dyan po nagkakatalo, ika nga. Pag tayo mananampalataya, kung yung mga bagay na inisip lang natin, nadadama natin, at dinidesisyonan na natin, malaking porsyento niya magkakamali tayo. Pero kapag ang Panginoon ang nauuna sa atin, at sumusunod tayo sa Kanya, magiging madali sa atin ang pagsunod. Hindi na tayo laging nalulungkot, bakit natin dinadaanan ito, bakit ginagawa yan, kundi natututunan natin sa scripture ng ating Panginoon sa Kristo, namuhay siya ng matuwid, siya ay pinersecute. Tayo man na tagasunod niya, we will experience the same. Pero alam naman natin, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako palagi. Hindi ko kayo pababayaan, iiwanan pa man. I will be with you all throughout. Never will I leave you, never will I forsake you. At ang banal na Espiritu, ang ating guide, ang lahat ng bagay na ating kailangan, makakamtan natin lahat yan para tayo managumpay. Hindi tayo iwanan ng Panginoon, kahit na ano pang mga pagsubok na daraanan natin. Kaya, isipin natin, meditate upon it, Lord, salamat po. We go through, dinadaanan lang. Hindi tayo nananatili doon sa lugar na yun. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon na mag-accelerate, kumbaga sa hagdan, itinataas niya tayong ganon. Hindi niya hahayaan na nandun lang tayo sa unang hakbang, itinataas niya. Kaya sa mga ganyan, itinataas din niya ang taas ng ating pagiging mananampalataya. Hindi lang tayo basta-basta mananampalataya, tunay na mananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Sister Evelyn Oblea, good morning din. Ayan. So, ating pagbulay-bulayan, ang mundo ay napupuot kay Jesus sa ating Panginoon sa Kristo. John 15:18-21. So, mapupuot din sila sa atin, sa lahat ng tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit maaasahan natin ang mga ito? Ika nga. Kasi sabi niya, di ba? Kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuput na ito sa akin bago pa sa inyo. So, ang Panginoon, ang ating sinusundan, siya ang ating Panginoon. So, napuput na sila sa akin. No? Huwag niya nang pagtakhan yung ibang mga bagay. Siyempre, nung una, nahihirapan tayo. Pero, ngayon, natututunan natin talaga na ganito sa mundong ito. Nakatira pa tayo dito, kaya nga tayong ilaw at asin ng sanlibutan. Ipakita ang katotohanan ng isang tunay na mananampalataya. Hindi lamang sa nababasa mo, nagagawa mo. Alam mo yan, tinutupad mo. Yun po ay mahalaga sa ating lahat.
So, maasahan natin ang ganito dahil hindi na tayo makasanlibutan. So, yun sinabi niya. Sinabi niya sa atin. In John 15:18 to 21. Sabi niya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Ayan. So, ibig sabihin, ang mga bagay man na ating nararanasan, in advance na sa atin ng Panginoon. If sinulat na niya sa scripture, basahin natin, ay pagbulay-bulayan natin, para sa ganun, maintindihan natin, hindi tayo makakalagpas sa mga bagay na ito. Pero, hindi tayo mananatili doon sa pagsubok na yun. Ina-accelerate tayo ng Panginoon, tinataas niya tayo. Kaya remember na kahit gaano man ang mga nararanasan natin, in fact, kung minsan patindi pa nga ng patindi ang nararanasan nating mga pagsubok eh. Pero they're all a test of faith. Laban lang tayo sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, sa pamamagitan ng mga turo at aral na sinasabi niya sa atin. At kung ano ang ating nadadaanan, imbes na tayo magiging malungkot, magtatampo sa Diyos, laban lang tayo, sasabihin natin, Panginoon, magagawa ko ang mga bagay na ito. I can do all things through Christ who strengthens me. Masasabi natin, I am more than a conqueror in Christ Jesus. Laban tayo sa salita ng Diyos. Yung mga alam natin sa scripture, palabasin natin sa ating bibig. The Lord will clear the way for us. Kapag tayong mananampalataya, we know the Word, we speak the Word, we believe the Word, then makikita natin God will pave the way for it. Kaya po, the written Word is very important sa atin. Ang salita ng Diyos na nasusulat ay mahalaga sa atin. And then the spoken word, ang ating Panginoon sa Kristo is the Word of God. And then He told us, speak the word. Sabihin natin ang salita ng Diyos. Speak to the mountain. Speak. Magsalita ka. Sabihin mo ang salita ng Diyos because the Word of God is so powerful. It is alive. It is effective. Kaya, walang makapangunguna sa salita ng Diyos. No matter who that is. No matter how great ang mga nagiging pagsubok. When you speak the word with power and authority, then the Lord will do something great and mighty. Miraculous ang gagawin niya. So, hindi tayo nagpapadaig sa mga pagsubok. Dadaigin natin ang pagsubok sa pamamagitan ng pagpapahayag natin sa ating bibig ng ating pananampalataya ng ating Diyos, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan pa man. Amen po ba? Medyo naiiba ako ngayon. Hindi lang yata ako nagtuturo, nangangaral na ako. Pero alam niyo po, importante lang po yun sa atin. Importante lahat yan sa atin. Day to day, sabi nga. Napakasimple ng ating pananampalataya, pero makikita natin na ito'y ginagawa araw-araw, day by day. Araw-araw. Hindi once a week, hindi twice a week. All the time. Simple lang ang sinasabi ng Panginoon. It's a day-to-day activity with the Lord. Kaya po, hindi na tayo magtataka. But rather, embrace what God is teaching us. Embrace natin. Sabi natin, Lord, kung anong itinuturo mo, ready po ako. And I pray, Lord, mapagtagumpayan ko ito. Hindi ako susuko sapagkat alam ko, pinagtagumpayan mo na ang lahat ng bagay. Kaya kung napagtagumpayan na ng Panginoon, mapagtatagumpayan din natin. Kung dinaanan niya, dadaanan din natin. Pero huwag tayong mag-alala. Rest ka lang sa Kanya. Ipahinga mo lahat yan sa Panginoon. Sabi niya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. O ano man ang ating nararanasan, bigay mo lang kagad sa Panginoon. Lumapit ka kagad sa Panginoon. Huwag mong pababayaan na mananatili sa iyo yun. Siyempre, bibigat ang loob mo. May narinig ka kung ano man. Give it to the Lord right away. Huwag mo nang ipagpaliban. Whatever situation you're in, ibigay mo na kagad sa Panginoon. Trust. Mag-trust ka na, magtiwala ka na. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Panginoon, idinudulog ko sa iyo ang bagay na ito. Kaya nga, ang salita ng Diyos and our prayer are very, very important para tayo'y manatiling tunay at dalisay na mananampalataya. Amen. Ngayon po, basahin natin yung Luke chapter 6, verse 23. Luke chapter 6, verses 22 to 23. Sa libro ni Lucas. Luke chapter 6,
22 to 23. And then after that, we will continue tomorrow. Luke chapter 6, 22 and 23. Ito po sabi ng Panginoon. Luke chapter 6, verses 22 and 23. Mapalad kayo. Tingnan mo, sabi ng Panginoon, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan. Ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. So sinabi pa ng Panginoon, if we are being persecuted for Christ's sake, kung tayo ay sinasabihan ng hindi mabuti dahil sa ating pananampalatay sa ating Panginoon Kristo, sabi niya, magalak pa tayo. Rejoice, sabi niya. Sapagkat malaki ang gantimpala natin. If we belong to Christ, sigurado hindi matutuwa ang sanlibutan. Pero ang nananatili sa Panginoon hanggang wakas at hindi susuko, ang sabi ng Panginoon, tayo tinuturing na mapalad. We are blessed. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. Sige po. Pagpatuloy po natin yan bukas. Let's pray. Lord, marami pong salamat. Positibo lagi ang iyong mensahe sa amin. Pagtuturo, pagtutuwid. Binabanggit namin at pinag-aaralan ng iba't ibang mga katuruan para humusay kami, natututo kami, naririnig namin ito at parang mga buto na itinatanim sa aming buhay. Kaya salamat po. Isang pribilehiyo, Panginoon, na kami ay nakadikit sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon, sinusunod ka namin. Sinusundan ka namin. At maraming salamat. Ipinaliliwanag mo ito ng mabuti sa amin upang hindi magkaiba-iba ang aming landas. Diretso lang sa inyo. Kahit na anumang mga pagsubok, mapagtatagumpayan ito. Maraming salamat. Magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming puso. Kinukonsidera mo pang mapalad kami kapag kami inuusig dahil sa aming pananampalataya. Rejoice, sinasabi mo. Kaya nga maraming salamat, Panginoon, for this encouragement of Scripture. Maraming salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat sa inspirasyon at pag-asa na iyong binibigay. Hindi kami bibitaw sa aming pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na siyang una nang gumawa. Hindi mo rin kami binitawan. Ika'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming kasalanan. Kaya nga, isang malaking karangalan na kami ay identified sa iyo, Panginoon. We belong to the Lord Jesus Christ and Jesus Christ belongs to us. Pinararangalan ka namin aming Diyos Ama sapagkat ang kordero ng Diyos, ang aming Panginoon Kristo ang binigay mo para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, sa iyong inspirasyon, sa iyong patuloy na pagtutuwid at pagtuturo sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen at Amen. Magpakatibay, receive the strength, the hope, the joy, the peace, the love of the Lord in your life. Receive the fruit of the Spirit to abound, to explode in your heart. Receive the fire that comes from the Lord. To keep on, do it. Let's do it for the Lord. Receive healing, receive the answers to your prayer in the name of the Lord Jesus Christ, and by the power of thine Holy Spirit we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat kayo na nandyan. We praise the Lord for your life, and salamat po sa mas marami pong makikinig later sa time ninyo sa Pilipinas. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye for now.